Headlines. Headlines News Blast. Sa ulo ng mga balita, rockfall events sa Luzon patuloy na naitatala sa Bulkang Mayon. Headline. Taong 2025, isa sa pinakamainit na taon sa kasaysayan. Headline. SRA pinaliwanag kung bakit kailangan mag-export ng raw sugar sa Estados Unidos. Headline. Pilipinas hindi kasali sa visa suspension list ng Estados Unidos. Headline. Bangayan na Senator Aimee at Senator Lacson panglilihis lamang ayon sa isang political commentator. Para sa balitang international, airspace ng Iran pansamantalang isinara nitong Miyerkules. Sa Headline. ating sports news, dagdag players mula sa Petrogas Angels nakuha na rin ng next-led Chameleon. Headline. At sa balitang showbiz, Reina Hispano-Americana 2026 gaganapin na sa Pebrero. Headlines. Headlines News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Magandang tanghali Pilipinas, araw ngayon ng Huwebes, January 15, 2026. Kami yung makakasama, ako si Val Divinagracia. At ako naman si Charati. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sa detalye na ating mga balita, kanselado ang mga biyahe ng barko sa ilang pantalan nitong Huwebes ng umaga, January 15, 2026 dahil sa masamang panahon dulot ng bagyong Ada. Sa isang post sa social media, sinabi ng Philippine Ports Authority na apektado mga sumusunod na biyahe simula alas 8 kaninang umaga. Ito ay sa Bicol, sa Baseport Legazpi, sa Port of Castilla, sa Bulan at sa Matnog, Samar. Sa Eastern Leyte naman at Samar, saklaw dito ang Port of San Jose, Port of San Isidro, Port of Manginoo, Port of Calvayo, Port of Catbalogan, Port of Diwan, Port of Borongan at Port of Liloan, maging sa San Ricardo, sa Sogod, sa St. Bernard, sa San Juan, Tacloban at maging sa Liloan Municipal Port. Sa Western Leyte naman at Biliran, sa kanselado ang mga biyahe sa Port of Maasin, sa Padre Burgos at sa Port of Naval. Sa Surigao, lahat ng biyahe kanselado. Sa Masbate naman ay kanselado ang biyahe ng Coast Shipping Line sa Mobo Masbate. Ang Coast Shipping Line sa Masbate City, papuntang Pilar, Sorsogon at pabalik sa kanselado rin ang biyahe ng Montenegro Shipping Lines sa Masbate papuntang Pilar, Sorsogon at pabalik. Nagpaalala ngayon si PCG Bicol Commander Commodore Ivan Roldan sa mga marino, mangingisda at komunidad malapit sa baybayin na patuloy na bantayan ang mga weather update at mahigpit na sundin ang mga safety advisory habang patuloy na umunlad ang kondisyon ng panahon. Sunshine News Blast. Patuloy ang mga rockfall at pyroclastic density currents sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras. Ayon ito sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology nitong Huwebes, January 15, 2026. Mula 12 a.m. ng Miyerkules hanggang 12 a.m. ng Huwebes, naitala ang 207 rockfall events, ngunit bahagyang mas mababa ito kaysa sa 209 na iniulat noong Miyerkules, January 14. Naitala rin ang 27 pyroclastic density currents na mas mababa rin kaysa sa 46 na naitala noong nakaraang ulat. Sa ilalim ng Alert Level 3, pinapakita ng Bulkang Mayon ang mataas na antas ng pag-alboroto. Dahil dito, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok ng 6 km permanent danger zone at pinapayuhan ng publiko na iwasan ang anumang hindi kinakailangang aktibidad sa extended danger zone. Ipinagbabawal din ang paglipad ng anumang eroplano malapit sa bulkan dahil sa ash at ballistic hazards. Sunshine News Blast. Kabilang sa tatlong pinakamainit na taon sa kasaysayan ng mundo ang taong 2025. Ayon to sa World Meteorological Organization na kinumpirma rin ng US National Oceanic and Atmospheric Administration. Sa katunayan, ang huling tatlong taon hanggang 2025 ang tatlong pinakamainit na taon sa kasaysayan ng mundo. Ang taong 2024 pa nga ang pinakamainit. Bata ito sa kanilang global temperature record na nagsimula noong 1850 kung saan nakita nilang nagpas sa 1.5 degrees Celsius na average warming level ang temperatura sa 2025 at sa dalawang iba pang taon. Inaasahan ng 2026
ay mapapabilang din sa mga pinakamainit sa kasaysayan ng mundo. Sunshine News Blast. Mahigit 1 milyong piso na cash grants ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa 248 na benepisyaryo ng kanilang Taraba sa Barrio Program. Partikular na nagmula ang mga benepisyaryo sa Central Luzon, Calabarzon at Metro Manila. Datos ito mula nang ipatupad ang programa taong 2025. Layunin ng programa na maghatid ng tutorial services sa mga mag-aaral mula sa urban poor communities at geographically isolated and disadvantaged areas sa pamamagitan ng community-based learning. Samantala, iniulat din ng DSWD na mahigit 4.1 milyong indigent senior citizens ang nakinabang sa social pension program noong 2025. Ang naturang programa naman ay tumutulong sa pang-araw-araw na pangangailangan at gastusing medikal ng mga kwalipikadong senior citizen. Nakabatay ang Social Pension Program sa Republic Act No. 11916 o an act increasing the social pension of senior citizens. Sa ilalim nito ay nagiging 1,000 pesos na ang social pension ng mga benepisyaryo mula sa 500 pesos at ibinibigay ito bawat quarter. Sunshine News Blast. Kailangan nga mag-export ng raw sugar sa Estados Unidos upang tataas ang presyo ng asukal sa Pilipinas. Ibig sabihin, kung tataas ang presyo nito sa bansa, mas kikita ang mga lokal na magsasaka. Sa panayam ng SMNI News kay Sugar Regulatory Administration o SRA Administrator Pablo Ascona, ipinaliwanag niya na kailangan itong gawin upang proteksyonan ang kita ng lokal na magsasaka dahil bumabagsak ang presyo ng asukal dulot ng oversupply. Sunshine News Blast. Yung crisis po na ito, nakita po ng SRA at DA po, umpisa pa po bago mag-October. So marami na pong mga plano yung ginawa namin. Kaso po, yung mga stakeholders, yung nagsabi po sa amin na magdi-declare lang po sana na walang importasyon po hanggang December 2026, tataas na yung price. So hinold po natin yung export program po natin at saka buying program. And yung instruction po ni Secretary Chu Laurel is observe namin yung price hanggang January 8. Dumating na po yung January 8, walang kahit anong increase po sa presyo, especially sa Bukidnon. So, inaksyonan po ng DA and ng SRA na tayo po ay i-export papuntang Amerika. Si Sugar Regulatory Administration o SRA Administrator Pablo Ascona sa panayam ng SMNI News. Inaprobahan noong January 9, 2026 ang pag-export ng 100,000 metric tons ng raw sugar sa Estados Unidos para maitaas ang mill gate price sa bansa. Sunshine News Blast. Sinusuri ng Abu Dhabi National Oil Company o ADNOC ang posibilidad ng isang pangmatagalang oil supply agreement sa pagitan ng Pilipinas. Kasabay ito ng plano nilang magtayo ng strategic petroleum depot sa Subic o La Union. Isinagawa ang mga pag-uusap ukol sa naturang partnership noong January 12, 2026 bago ang paglagda sa Free Trade Agreement ng Pilipinas at United Arab Emirates noong January 13. Nauna nang nagkaroon ng presensya ang ADNOC sa Pilipinas sa pamamagitan ng logistics arm nitong ADNOC Logistics and Services. Sumusuporta ito sa unang liquefied natural gas import terminal ng bansa sa Batangas. Sunshine News Blast. Samantala, mabagal na ekonomiya at mahinang pamumuhunan magpapatuloy hanggang 2026 ayon sa BSP. Angel Pastor sa detalye. Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na mananatiling mabagal ang takbo ng ekonomiya ng bansa hanggang 2026 bunsod ng patuloy na paghina ng pamumuhunan at kakulangan sa kumpiyansa ng mga negosyante. Ayon sa BSP, hindi pa ganap na umaandar ang ekonomiya ng bansa na nangangahulugang mababa ang produksyon, limitado ang nalilikhang trabaho at hindi lubos na nagagamit ang kakayahan ng mga negosyo at manggagawa. Patunay dito ang 4% paglago ng ekonomiya noong
ikatlong quarter ng 2025, ang pinakamabagal sa loob ng mahigit 4 na taon. Kaugnay nito, inamin ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP na nananatiling mahina ang tiwala ng mga mamumuhunan sa Pilipinas kahit pa-host ang bansa ng ASEAN Summit ngayong taon. Ayon kay ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr., potensyal sanang makatulong ang ASEAN meeting sa pagpasok ng investments at pagbuo ng mga kasunduang pangkalakalan, ngunit hindi pa rin sapat upang maibalik ang kumpiyansa ng mga negosyante. Well, definitely, dahil madaming darating na mga countries na may mga kasama mga investors possibly yan, plus yung mga agreement na magagawa regarding trade, siyempre malaki ba itutulong. Kaya sa ngayon, medyo malabo yung investment natin dahil iiwasan tayo ngayon, natatakot sa atin. Dagdag pa ng ECOP, bumaba na rin ang ranggo ng Pilipinas sa ASEAN mula ikalawang pwesto ay ika-4 na lamang ngayon, indikasyon umano ng paghina ng competitiveness ng bansa sa rehiyon. Yan. Kasi number 2 tayo or number 1 ngayon, number 7 na tayo, nilalapos-lapos na tayo. Sana magkaroon ng pagkakataon na ma-renew natin yung mga arrangement sa mga karating bayan. Tinukoy rin ni Ortiz ang kontrobersyal na 2025 national budget bilang isa sa mga dahilan ng patuloy na pagbaba ng tiwala ng business sector. Dahil sa 2025 budget na the worst ng budget ever, very disappointed ng tao na nangyari. Wala pa rin nangyayari. Tapos yung budget ng 2026 na iniisip natin, malaking kaibahan na sa mga anomalous budget marami pa rin question. Git ng ECOP at BSP hanggat walang malinaw at konkretong hakbang upang palakasin ang pamamahala at investor confidence, mananatiling mabagal ang pagbangon ng ekonomiya ng bansa kahit pa inaasahang unti-unting bubuti ang sitwasyon pagsapit ng 2027. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Time check, 11:46 in the morning. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast. Tali natin mga balita, bumaba ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakaranas ng involuntary hunger o pagkagutom kahit 1 beses sa nakalipas na 3 buwan. Ayon sa inilabas sa survey result ng Social Weather Stations nito January 14, 2026, bumaba ito sa 20.1% kumpara sa 22% noong September 2025. Sabi ng SWS na ang pagbaba ng 1.9 points ay bunga ng pagbaba rin ng bilang ng mga pamilya na nakaranas ng pagkagutom sa Balance, Luzon at Metro Manila. Ang fourth quarter 2025 survey ng SWS ay nagawa mula November 24 hanggang 30, 2025 at mayroon itong 1,200 adult respondents. Sunshine News Blast. Hindi kasali ang Pilipinas sa visa suspension list ng Estados Unidos. Kinumpirma ito ni United States Ambassador to the Philippines na si Mary Kay Carlson. Sinabi na ng Trump administration na sususpindi nila ang lahat ng visa processing para sa mga bisita mula sa 75 na mga bansa simula Enero 21 taong 2026. Kabilang sa mga apektadong bansa ang Somalia, Russia, Iran, Afghanistan, Brazil, Nigeria at Thailand. Ang hakbang na ito ay pinatutupad sa gitna ng malawakang immigration crackdown ng Trump administration. Matatandaan nga na noong November 2025, sinabi ni US President Donald Trump na magkakaroon ng permanent pause ang migration mula sa lahat ng third world countries. Kasunod ito ng insidente ng pamamaril malapit sa White House na ikinamatay ng isang miyembro ng National Guard. Ang suspect dito ay isang Afghan national. Sunshine News Blast. Panglilihis o distraction lang ang nangyayaring bangayan ngayon ni Senadora Amy Marcos at Senate Blue Ribbon Chair Senator Panfilo Ping Lacson. Ito ang paniniwala ng political commentator na si Iwi Galbot sa eksklusibong panayam sa SMNI News. Matatandaan ani Galbot na sinabi ni Lacson bilang chair ng Blue Ribbon na tapos na ang kanilang investigasyon sa flood control. Balit,
nang papalapit na ang isyu sa Malacanang at mukhang idadawit na ang Pangulo ng Bansa, ay mas pinili ng Senado na buksan muli ang kanilang investigasyon hinggil sa anomalya. Mukhang mas pinili na rin na maging sentro rito ang dating House Speaker na si Martin Romualdez para lang mailayo muli ito sa Malacanang. Sunshine News Palapit Blast. na ng palapit itong flood control corruption issue doon sa doorstep ng Malacanang, or in fact nasa doorstep na nga ng Malacanang yan, no? So kailangan sila ng distraction, no, para mailihis ang talagang usapin na yan na hanggang doon lang kay Saldico, at there are now some hints parang they will drop the ball on Martin Romualdez, sa tingin ko, kaya yung Blue Ribbon Committee ay kinoconvene nila ulit, no. Again, itong si Senator Lacson at yung ni na Senator Amy ay panandali ang aliw lang ito ng ating mga kababayan. Ang political commentator na si E.B. Hugalbot sa eksklusibong panayam sa SMNI News. Samantala, pinaalahanan ni Hugalbot ang taong bayan na huwag kalimutan ang pinakatumbok ng mga investigasyon, at iyon ay ang pagpapakulong sa mga mastermind ng flood control anomaly. Sunshine News Blast. Plano ng Department of the Interior and Local Government o DILG na mag-alok ng 10 million peson pabuya para sa pag-aresto kay Atong Ang. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ilalabas ang pinala na anunsyo hinggil dito mamayang hapon ngayong Webes, January 15, 2026. Layunin nitong pilitin na sumuko ang nasabing negosyante. Sinabi ni Remulla na armed at dangerous si Ang dahil sa mga aligasyon na sangkot ito sa pagpatay sa mahigit 100 katao at bodyguards nito. Sa ngayon, 17 sa 80 akusado ng missing sa Bungeros case ang nasa kustodiya na ng pulisya. Sunshine News Blast. Samantala, isang report ni Jason Rubrico, VP Sara Duterte, binigyang diin ang papel ng komunidad sa paglaban sa insurhensya. Si Jason Rubrico nga para sa detalye. Bumisita si Vice President Sara Duterte sa bayan ng Pola sa Oriental Mindoro kamakailan. Dito binigyang diin ni VP Sara ang kahalagahan ng mga pasilidad sa paaralan tulad ng covered basketball court bilang bahagi ng pagtataguyod ng pangarap ng kabataan at pagpapalakas ng kampanya kontra insurhensya. Nagkaroon ng partnership ang Office of the Vice President, Filipino-Chinese Youth Foundation Committee Incorporated at ang Embahada ng People's Republic of China upang magtayo ng mga covered court sa mga paaralang may pangangailangan kabilang ang sa Pola. Binigyang diin ni VP Duterte na ang basketball court ay hindi lamang istruktura kundi simbolo ng pag-asa at pangarap ng kabataan. Kaya bumisita na naman kami ulit dito unang-una para ipaintindi sa mga bata ang kahalagahan ng mga pangarap nila at interest nila sa sports, lalong-lalo na sa basketball dahil number 1 ang Pilipinas, ang mga Filipino players sa ASEAN sa basketball. At pangalawa, yung kahalagahan ng pagtatapos ng pag-aaral nila. Kasama rin sa layunin ng kanyang pagbisita ang pagpapalakas ng anti-insurgency campaign ng Office of the Vice President. Kaugnay nito ng maulat ng insurhensya sa Occidental Mindoro, partikular sa Mamburao. Yung anti-insurgency campaign ng Office of the Vice President, dahil lagi ko sinasabi sa ating mga komunidad na napakahalaga na manatiling mapayapa at maunlad ang ating mga lugar, at huwag nila ibigay yung kanilang suporta sa mga grupo na ang gusto lang ay magkagulo at gamit ang dahas ay magkagulo ang ating mga komunidad. Nilinaw ni VP Sara na hindi hinihikayat ang mga sibilyan na lumaban sa mga armadong grupo kundi ang simpleng pagtanggi sa pagbibigay ng suporta sa kanila. Ang sinasabi at hinihingi natin ay humindi sila. Hindian nila ang pagtulong at pagbigay suporta sa mga armadong grupo. Sabihin lang nila, napakasimple, ayaw namin dito sa lugar namin, ayaw namin na merong mga armadong grupo sa lugar namin dahil magkakagulo yung lugar namin at masisira yung pangkabuhayan namin, yung trabaho namin, yung pag-aaral ng mga anak namin at yung kapayapaan sa Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico
SMNI News. Sunshine News Blast. Itinanggi naman ni Abra de Ilog Occidental Mindoro Mayor Meg Constantino ang kumakalat online na may 3 batang Mangyan Iraya ang nasawi sa enkwentro ng militar at NPA. Batay sa ulat ng 2nd Infantry Division, personal na nakipag-usap ang lokal na pamalaan sa mga CTO leader at mariing sinuri ang komunidad na apektado ng insidente. Kinumpirma nga ng mayora na walang nawawalang bata o nasaktan sa insidente. Samantala, isang individual ang nasawi sa naturang inkwentro noong January 1, 2026 na kinilalang si Jerlyn Rose Doidora, 24 years old, habang nailigtas naman ng militar ang Filipino-American activist na si Chantal Anicote. Sunshine News Blast. Maaaring bigyan ng panibagong schedule ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections sakaling hindi ito matutuloy sa March 30, 2026. Sa suhestyon ng Commission on Elections, pwedeng isagawa ang Bangsamoro parliamentary elections sa Mayo, Setyembre o unang bahagi ng Oktubre ngayong taon. Iminungkahi ito ng Commission on Elections dahil kung maantala pa at hindi matuloy ngayong taon ay maapektuhan na ang kanilang paghahanda sa 2028 national elections. Ipinaalala pa ni COMELEC Chairman George Garcia na magiging abala na rin sila sa paghahanda para sa barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sa Nobyembre. Sunshine News Blast. Naaresto naman ng dating pulis na si Ulysses Hernani Castro Pascual matapos itong magtago ng mahigit 1 taon dahil sa 2 kasong pagpatay. Ayon sa Bulacan Police District, mahigpit na koordinasyon ng iba't ibang ahensya mula sa Bulacan, Navotas at Cavite ang naging susi para maaresto ang suspect. Nakuha naman mula sa suspect ang isang Glock 9mm pistol at magazine na may 15 na bala. Nagugat ang mga kaso ni Pascual matapos pinaniniwalaang isa siya sa pumatay sa dating board member at ABC President ng Bulacan ni si Ramil Capistrano at sa driver nito si Shedrick Toribio noong October 3, 2024. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. International News Blast. Pansamantalang isinara ng Iran ang kanilang airspace nitong January 14, 2026 Iranian time para sa anumang flight. Maliban na lang sa mga international schedule papunta at mula sa Iran na may official permit. Nagumpisa ito 6:15 ng umaga sa Iran at nagtagal hanggang 8:30 AM ng umaga doon. Maaari rin itong palawigin ayon sa abiso. Ibig sabihin kung pagbabatayan ang Philippine time ay nagumpisa ang airspace closure 10:45 AM at nagtapos ng 1 PM kahapon. Ang dahilan ng naturang pansamantalang pagsasara ng airspace ng Iran ay ang tumitinding tensyon sa loob at labas ng bansa. Kabilang na ang malawakang protesta at mga banta ng ibang bansa tulad ng Estados Unidos na nagdulot ng mga security at safety concerns para sa aviation. Sports News Blast. Nag-unbox na naman ng karagdagang players ang Nextled Chameleons. Sa pinaka-latest na inanunsyo ng team, nakuha na rin nila mula sa Petrogas Angels si Nicole Chamzon, Bang Pineda, AA Adolfo at Jelly Temperatura. Kasunod ito sa anunsyo ng Angels na magkakaroon muna sila ng leave of absence mula sa Premier Volleyball League. Nadagdagan pa ang lineup ng Chameleons nang kunin din nila ang isa pang setter na si Joy Mecagande mula sa disbanded na Charity Eagle Crossovers. Nauna lang inanunsyo ng Nextled na kapirma na sa kanila ang iba pang players mula sa Angels gaya ni na Jonas Sebete, Janelle Cheng at Rania Musa. Showbiz News Blast. Opisyal nang magsisimula sa susunod na buwan ang paghahanap sa susunod na Reyna Hispano-Americana Queen. Ayon sa anunsyo ng International Pageant sa social media, gaganapin ang Reyna Hispano-Americana 2026 mula February 5 hanggang 22 sa Santa Cruz, Bolivia. Magiging representative ng Pilipinas dito si Beatriz Maclieliand. Isasagawa naman ang Coronation Night sa February 21 kung saan ipapasa ng kasalukuyang reyna na si Dia Mate ng Pilipinas ang korona sa kanyang magiging kahalili. Si Dia ay ikalawang Pinay na nanalo sa pageant kasunod ni Winwin Marquez. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy.
In Psalm 22:26, the meek shall eat and be satisfied. They shall praise the Lord that seek Him. Your heart shall live forever. Ang maamo ay kakain at mabubusog. Kanilang pupurihin ng Panginoon na humanap sa Kanya. Mabuhay nawa ang iyong puso magpakailanman. Sunshine News Blast. At bago tayo magtapos, partner, samahan ating ipaalala sa ating mga viewers ngayon na samahan nila si Attorney Kuya Mark Tolentino at Kuya Jensen Zentor Torica sa programang Serbisyong Agila para sa Bayan. Ito yung programa na magdadala ng tulong, aksyon at solusyon, mga kapartner. Tuwing Sabado po yan, 10 to 11 a.m. Serbisyong Agila para sa Bayan. At inyo natong hayaan ang balitaan ngayong tanghali ng Huwebes, January 15, 2026. Sa ngalan ng buong pwersa ng DZAR 1026 SMNA Radio at ng SMNA News, kami ang naging tagapagbalita. Ako si Val Divina Gracia. At ako naman si Charati. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sumainyo ang Sunshine News Blast.